Okay, so may bagong budget-friendly Android phone, ang Redmi. Ito yung kanilang A7 Pro na 128 GB yung configuration. Mabibili natin for 6,999 pesos. At hindi ng presyo ng in-order namin to sa Lazada. Ngayon, nakakatuwa lang na dati kasi kapag bibili tayo ng ganitong phone, sa ganyang presyo 4 GB nga yung RAM or 3 GB yung RAM, pero 64 GB yung internal storage. At nakakatuwa na 128 GB na yung kaya nilang ibigay sa ganyang presyo at hindi eMMC 5.1 yung storage type nito, UFS 2.2 na. Isipin nyo yun sa ganung presyo, medyo malayo-layo na yung naaabot ng pera natin. Pero syempre, gusto pa rin natin malaman sa bawat aspect ng phone na to kung okay ba talaga itong bilhin, okay ba talaga itong gawin as daily phone or backup phone or iba pa. At kumusta yung kanyang signal pagdating sa 4G connection? Kumusta yung kanyang battery performance? Lahat yun pag-uusapan natin. Ngayon alam na natin ng presyo, unbox natin tong Redmi A7 Pro. Okay, so ito yung box ng Redmi A7 Pro. Wala namang masyado special maliban dito sa sticker na inilagay nila. Yes, sticker po yan kasi makikita ninyo. May tinakpan sila dito. So, pinagmamalaki nila na 6.9-inch display. Yung meron to, 6,000 mAh yung battery capacity. Tapos total of 8 GB of RAM kasi may additional 4 GB na memory extension tayong pwedeng ilagay dito. At yun nga, 128 GB yung kanyang internal storage. Pag open natin, yung phone yung makikita natin. So meron siyang sticker. Ayan sa harap. Nilagay ko na lang dito. Pero nakabalot din siya. Tapos yun nga, kailangan mo tanggalin yung sticker. At take note lang guys na wala po tayong pre-installed na screen protector dito sa Redmi A7 Pro. At ang makikita naman natin dito sa ilalim ay yung mga accessories kasama na dyan. Yung kanyang charging brick na 15 watts tapos yung kanyang USB-A to USB-C cable. Hindi mawala yung ating mga documentations. At syempre, meron tayong jelly case na medyo flimsy pero at least protected yung phone natin. So again, sa ganitong presyo, medyo okay yung accessories na makukuha natin kasi almost complete. Wala lang tayong pre-installed na screen protector pero madali naman tayo makakahanap niyan sa ngayon, sa Shopee o kaya sa Lazada o kaya sa mall. Kasi nga, mura lang naman tong phone na to. So, hindi natin masyadong iindahin yung isang accessory na yun na nawawala. At least, meron tayong charger, meron din tayong jelly case. Okay, pag-usapan natin ngayon itong phone. So, sa unang tingin, alam niyo agad kung ano yung magiging compromise natin dito. At yan, walang iba kundi yung design. Okay, number one compromise natin. Kasi kita nyo makapal yung chin, tapos hindi pa tayo punch hole selfie camera. Naka-notch pa rin po tayo dito. So paki-comment dyan sa baba kung sa ganitong presyo ba, dapat hindi na natin yan ireklamo o hindi na acceptable yan sa taong 2026. At pag tinignan nyo naman yung likod nitong A7 Pro, itong kinuha pala namin ay yung mist blue, pero meron pa tong black, palm green, tsaka sunset orange. Kung ako sa inyo, yung sunset orange yung kunin ninyo, nagkataon lang na nag-order kami, hindi siya available. So, dito na ako sa mist blue pumunta. Yun nga lang, papansinin ninyo, medyo kapitin siya ng smudges. Siguro dito sa video, hindi ganun kahalata. Pero sa personal guys, mahahalata ninyo yung mga smudges dito sa kulay na to. Tapos, ang isa siguro sa mako-comment ko sa kulay or sa design overall nitong A7 Pro 4G, dito sa likod niya ay mukha siyang Samsung phone. May mga Samsung phone na parang ganito yung itsura ng likod. So, meron tayong Redmi dito na branding. Tapos, meron tayong IP52 na rating dito. So, according sa na-research ko, yung IP52 ay nag-o-offer ng partial dust protection and limited to light water drips. Okay? So, hindi siya kagaya ng mga nakasanayan nating IP64, ganyan, IP65, na kahit matalsikan talaga ng tubig, maulanan, hindi siya agad-agad papasukin. Pero ito, talagang yung mga malalakas na ulan or yung gripo, medyo delikado na yung phone sa ganyan. Tapos yung masyadong maalikabok na environment, hindi rin po kakayanin ito. Yung talagang pambahay lang siya. At wala namang masyadong kakaiba sa bawat side ng phone na to. Kita ninyo itong itaas, napaka-plain. Wala tayong secondary microphone dito. Dito naman sa may right side, makikita natin yung ating volume up and down buttons, pati yung ating fingerprint scanner na power lock button na rin. Dito naman sa may left side, yung ating SIM tray na for some reason, hindi nakagitna. Tapos dito naman sa ilalim ay yung ating headphone jack, main microphone, USB-C port at yung ating speaker. So, meron tayong headphone jack, which is good news, pero again, hindi rin siya nakagitna for some reason. Pero ang good news naman, yung ating SIM tray ay meron dedicated na micro SD card slot. And according to Xiaomi, itong Redmi A7 Pro 4G ay kayang mag-handle ng up to 2 terabytes
na micro SD card. At yung kanyang fingerprint scanner, okay naman. Hindi naman maarte yung animation. So, ang feeling ay mabilis naman kapag nag-unlock tayo. Kita niyo, isang dampi, yun, okay naman. Hindi pa rin sobrang bilis, pero at least nakatulong na napakasimple lang ng animation. Tapos meron din tayo dito 200% na volume boost. Kita niyo yun? So, kahit na mono speaker lang tayo dito, malakas-lakas naman yung speaker na ibibigay sa atin. Pero huwag niyo asahan na napakaganda ng quality ng tunog nito. Tama-tama lang naman. At para magka-idea kayo sa bilis ng kanyang 4G connection, ayan, tinan nyo, 43.7 Mbps yung download, 11.3 Mbps naman yung upload speed dito sa Ookla. Pagdating naman sa Google Speed Test, 35.1 Mbps yung download, 11.9 Mbps naman yung upload. At panghuli dito sa Fast.com, 25 Mbps yung download at 11 Mbps yung upload. So, ibig lang sabihin yan, hindi po ganun kabilis yung may expect nating data connection dito. And again, yung test ko, same SIM card pa rin, dito pa rin sa kinuupuan ko kagaya dati. Pero hindi man lang tayo umabot ng at least 50 or 60 Mbps na stable. Talagang nasa 20 plus, 30 plus, 40 plus Mbps lang yung inabot niya. So again, kung gagamitin natin to sa everyday na trabaho natin na kailangan ng data connection, asahan po ninyo na hindi ganun kabilis yung magiging internet natin. Ngayon, pag-usapan natin yung kanyang display. So, meron tayo ditong 6.9-inch IPS LCD 720p yung resolution, tapos 120Hz yung max refresh rate. So, kagaya na makita ninyo, huwag tayong masyado mag-expect ng napakagandang color reproduction dito. Sa totoo lang, medyo bluish yung timpla ng kulay para sa akin sa mata ko. And again, kagaya ng sinabi ko sa umpisa ng video na to, medyo malaki-laking factor at disturbance sa atin yung notch na nandyan sa taas at yung napakakapal na chin niya. And siguro, yan talaga yung magiging compromise natin sa ganitong klase ng mga phone. So, kayo guys, ano masasabi niyo sa display? Pero in fairness naman, dito sa Redmi A7 Pro 4G, yung kanyang Widevine Security, Level 1, so makakapag-play tayo dito ng Full HD ng mga content sa Netflix. Ngayon, para magka-idea tayo dito sa kanyang display settings, ang ilang option lang sa atin ay meron tayong color scheme. So, pwede naman natin timplahin yung kulay ng kanyang display kung hindi tayo masaya sa default setting. Meron din tayong option para i-adjust yung kanyang color temperature. Tapos yung kanyang refresh rate, ganun pa rin. Meron tayong dalawang option kung default 120, 60, 60, 120 or custom para i-lock natin siya to 60 Hz. Pero gusto kong iset yung inyong expectation hindi dahil 120 Hz. Yung refresh rate nitong A7 Pro ay may experience ninyo yung same smoothness sa mga mid-range or flagship phones na naka 120 Hz din. Okay, hindi po sila same na experience. Medyo laggy pa dito. Hindi naman yung humihinto-hinto, pero hindi ganun ka-smooth talaga, sa totoo lang. Kapag i-scroll kayo dito sa A7 Pro, mafe-feel ninyo na parang 60 Hz yung kanyang refresh rate. So, again, hindi ganun ka-smooth compared sa ibang mga mid-range or flagship phones. Pagdating naman sa performance, naka-Android 16 naman na tayo dito out of the box. Tapos HyperOS 3.0, Unisoc T7-250 yung kanyang chipset, LPDDR4X yung ating RAM at UFS 2.2 yung ating internal storage. At kagaya na sinabi ko kanina, pwede nating i-extend or palakihin yung kanyang physical RAM up to 8GB kasi up to 4GB yung additional memory extension na pwede nating iset. Ngayon, putahin natin yung Antutu score. So, hindi ganun kataas Ngayon pala sinasabi ko na hindi ganun kataas yung makukuha nating Antutu score dito as expected kasi nga nasa 7,000 pesos lang yung presyo nito. And hindi naman talaga natin pwedeng i-expect na magiging napakaganda ng performance na isang phone na ganito yung presyo. So, set lang natin expectation natin So, ito yung Antutu scores. So, ito yung nakuha kong score nung hindi ko ginamit yung memory extension. 418,694. Ngayon, nung ginamit ko na, naging 418,585. So, nabawasan ng kaunti yung performance, pero gabuhok lang guys. Gabuhok lang yung difference nila. So, gamitin nyo na yung 4GB na memory extension para at least may headroom kayo kapag kailangan niyo magpatakbo ng multiple apps at once. Ang ganda din ng result ng ating wildlife stress test kasi makita ninyo 2% lang yung nabawa sa ating battery after yung test at 1 degree yung nadagdag sa kanyang temperature. So magkakaroon kayo na idea na yung battery performance itong A7 Pro talagang maganda. At mamaya papakita ko sa inyo yung SOT na nakuha ko dito gamit yung PC Mark. Ngayon, pagdating sa gaming, kahit na hindi ko na ipakita sa inyo yung test,
huwag na kayo mag-expect na magiging maayos yung gaming experience natin dito. While yung mga casual games, yung talagang magagaan lang, kakayanin naman ito kahit pa Asphalt Legends. Kayang-kaya nito sa graphics na hindi nakakawaw. Okay, yung tamang-tama lang. So again, hindi siya gaming phone, pero kung gusto niyo maglaro, wala namang makakapigil sa inyo, 'di ba? Pero again, huwag niyo expect na napaka-smooth at napakaganda ng graphics. Ngayon, pagdating sa UI guys, wala namang masyadong special. Dito sa A7 Pro, same na same pa rin sa ibang mga Xiaomi phones. May mga bloatwares pa rin, ganyan. Yun lang, dahil medyo mabigat yung UI na yan para dito sa phone na to. Asahan niyo na hindi ganun ka-smooth yung experience natin. Ngayon, pag-usapan natin ng battery performance. So, itong A7 Pro, kagaya nung nakita natin sa box, ay merong 6,000 mAh na battery capacity na capable sa 15 watts na charging. So, yun yung kasama na charger sa box na 15 watts. So, ilan yung SOT natin? Ito guys, 20-20. 20 hours, 20 minutes. So, maasahan po natin tong phone na to na sa isang charge lang, pwede siya umabot ng 2 araw or 2.5 days pa nga kung talagang hindi tayo matakaw sa data, kung hindi tayo masyadong mag-internet gamit yung SIM card, kung naka-wifi lang naman tayo, pwede siya umabot ng 2.5 days sa isang charge. So, hindi talaga powerful yung chipset nito. Kaya kung gagawin nating backup phone or pang messenger lang, ganyan, Viber, text messages, mga calls, YouTube, ganyan, o kaya Netflix, yung mga simpleng mga gawain lang dito sa phone, kakayanin po nito at matagal bago maloobat. Ngayon, pagdating naman sa charging, 15 to 100% gamit yung charger niya, 2 hours and 41 minutes. So, medyo matagal lang po yung charging speed ng phone nito. Okay, at doon nag-excel itong Redmi A7 Pro no, sa kanyang battery department. So, pagaya sabi ko kanina, maasahan po natin to kung gagamitin natin as backup phone, lalo na ngayong magta-travel tayo. Ngayon, pagdating naman sa camera, itong A7 Pro ay merong 13 megapixels na main camera na merong auxiliary camera. Tapos, 8 megapixels sa kanyang selfie camera. Okay, so ito naman yung ating 1080p video recording dito sa selfie camera ng A7 Pro. So, hindi naman nakakagulat na 1080p lang yung sagad na video recording natin dito kasi syempre, 7,000 pesos lang. Pero at least, di ba, hindi 720p yung binigay sa atin. So, pwede na natin to gamitin sa mga video calls. Ganyan. Ngayon, kung gagamitin naman natin to for vlogging, medyo hindi ganun kaganda talaga yung quality, tapos wala siyang stabilization. So, kita ninyo, pag umagalaw ako, maalog talaga, di ba? Lalo na kung naglalakad tayo. So, yun. Pero at least, kagaya sinabi ko, 1080p naman. So, ano masasabi niyo sa quality, guys? Medyo, pag i-stretch ko yung kamay kong ganyan, maano naman, malawak naman, kaya 3 tao. So, kung meron tayo pinapakitang view, ganyan, mapapakita naman natin na maayos. Okay? So, ano masasabi nyo? Okay, so ina lahat guys, mga gusto ko i-share sa inyo tungkol dito sa Redmi A7 Pro. So, sa tingin nyo ba, sulit itong phone na to para sa presyong 6,999 pesos para sa 6 or sa 4 128GB? Comment kayo dyan. So, kung gusto nyo nang bilhin itong phone na to, ilalagay ko yung link dyan sa description box sa baba para makita nyo na rin yung updated pricing. Ngayon, para sa akin, kung humahanap kayo ng backup phone, pang secondary phone, ganyan, swak po itong phone na to, kasi 128GB na rin naman yung kanyang internal storage, pero as main phone, tapos medyo kailangan talaga natin gumamit ng mga mabibigat na apps, ganyan, o kaya kailangan natin the whole day ng mabilis na data connection, hindi ko pa marirecommend itong phone na to. Kasi kaya nung nakita ninyo kanina, hindi siya nag-excel kahit doon sa data testing natin, diba? Data connection test natin. Mabagal po talaga yung sagap niya sa signal. Saan siya nag-excel? Display, okay yung display niya. So kung manonood tayo dito ng mga movies,
videos, okay lang, walang problema. Tapos yung kanyang battery department, higit sa lahat, napakaganda po, no? Kasi 20 hours, 20 minutes yung SOT na nakuha natin. So, yun yung dalawang department para sa akin na nag-excel itong phone na to. Siguro dadagdag ko na rin yung kanyang storage. Maliban sa 128 gigabytes na for 7,000 pesos plus up to 2 terabytes pa yung microSD card na pwede nating ilagay dito, pwede talaga natin gamitin as backup phone. Okay? So, yun lang yung opinion ko dito sa phone na to. Pero okay guys, ano masasabi nyo dito sa Redmi A7 Pro 4G? Lagay nyo lang dyan sa comment section. So, yun muna guys. Maraming salamat sa panonood para sa samot sa ating unboxing or reviews. This is Sulit Tech Reviews.